Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3311 hanggang Kabanata 3320. Kabanata 3311. Tumingin si Hansen at nakita niyang lumabas mula sa White Jade Jing ang isang itim na jade statue. Ang estatwa ay tila buhay na nilalang, ngunit ang buong katawan nito ay gawa sa jade. May isang jade sword na nakasabit sa tagiliran nito. Bago pa man bunutin ng estatwa ang espada, nag-umpisa nang kumalat sa paligid nito ang liwanag ng espada. Humakbang ang itim na jade statue palabas, at ang liwanag ng espada ay naging isang jade sword na umatake kay Hansen. Ang mga Break World Beasts na nagmula sa White Jade Jing ay tila takot sa itim na jade statue. Lahat sila ay umurong, naghihintay na patayin ng itim na jade statue si Hansen. Hinawakan ni Hansen ang inch gray sword at inihampas ito sa jade sword. Nabali ang jade sword. Hindi siya tumigil, agad niyang inatake ang itim na jade statue. Ang mga mata ng itim na jade statue ay kumislap ng kasamaan. Ang jade sword sa tagiliran nito ay biglang lumabas mula sa kaluban. Isang tunog ng espada ang yumanig sa langit at lupa, parang isang Holy Jade na liwanag ng espada ang palm unit sa langit, patungo sa espada ni Hansen. Katcha! Sa ilalim ng walang kapantay na lakas ng espada ni Hansen, ang jade sword at ang itim na jade statue ay parehong naputol sa kalahati. Biglang umurong ang lahat ng Break World creatures. Natigilan ang buong 5 lungsod at 12 gusali. Nang kunin ni Hansen ang itim na jade crystal, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas mahigit, napatay ang Break World Beast, Black King. Nakakuha ng Black King Beast Soul. Nakahanap ng Break World Gene. Hindi na inisip ni Hansen ang tungkol sa Break World Gene. Ginamit niya ang buong lakas ng kanyang espada upang tuluyang patayin ang Black King. Gamit ang Dunction Aura, naramdaman niya mas maraming presensyang kasing lakas o mas nakakatakot pa kaysa sa Black King ang lumilitaw mula sa White Jade Jing. Alam niyang hindi niya maaaring maliitin ang sinuman sa kanila. Habang iniiwasan niya ang mga ito, ganoon din ang ginagawa ng mga nilalang mula sa White Jade Jing, iniiwasan siya. Simula nang mapatay ni Hansen ang Black King sa isang hampas lamang, natakot na ang mga Break World Beasts sa kanya. Wala nang halimaw ang naglakas loob na lumabas mula sa White Jade Jing. Ang kapangyarihan ni Hansen lamang ang nakapidyaw sa White Jade Jing at sa mga nilalang nito. Dahil dito, ligtas na nakalikas ang mga estudyante ng Sky Palace. Isang nakatatandang mandirigma ng Sky Palace, duguan at putol ang isang braso, ang lumapit bago umalis. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at yumuko bilang paggalang kay Hansen. Walang nagsalita. Tahimik na naglakad palayo ang maraming elite ng Sky Palace. Hindi sila takot mamatay, ngunit kailangan nilang protektahan ang mga estudyante, sila ang kinabukasan ng Sky Palace. Nanatili si Hansen sa harap ng 12 gusali at 5 lungsod. Kahit napakaraming nilalang ang nagmumula sa White Jade Jing, wala ni isa ang lumalabas. Gayunman, nagkalat pa rin sa paligid ang mga Break World Beasts na nagdulot ng matinding pinsala sa Sky Palace. Tama si Ancient Devil, bulong ni Hansen. Kahit gaano ako kalakas, hindi ko kayang protektahan ang lahat ng pamilya at kaibigan ko. Hindi ko kayang iligtas ang buong mundo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Kung aalis siya, magpapatuloy lang ang mga halimaw mula sa White Jade Jing, at mas marami pang mamamatay. Boom! Biglang kumislap ang buong langit sa banal na liwanag. Isang napakalaking baging ng gourd ang pumutol sa espasyo. Ang mga banal na gourd dito ay kumikislap ng liwanag na pumapatay sa mga Break World Beasts sa paligid. Nakita ni Hansen si Sky Palace Leader na nakatayo sa ibabaw ng banal na baging. Tila nasupil na niya ito, marahil ay nabawi na ng banal na baging ang sariling kalooban nito at hindi na ito kontrolado ng mga life soul. Napangiti si Hansen. Ang banal na baging ay tunay na espesyal, kahit ang mga Break World Beasts ay walang laban dito. Sa tulong ng Sky Palace Leader, tiyak na maliligtas ang mga estudyante ng Sky Palace. Hansen, ilalayo ko sila. Kaya mo bang pigilan ang mga ito? Tanong ng Sky Palace Leader. Ramdam niyang hirap na si Hansen. Mariing tumugon si Hansen. Mas mahigit, narito ako. Habang hawak ko ang aking espada, walang makakalampas. Ituloy ninyo ang pag-alis. Ha, ha, ha. Magandang sagot. Tumawa ang Sky Palace Leader.
Hinaplos niya ang banal na baging, at ang napakaraming board dito ay kumislap ng banal na liwanag, pinuprotektahan ang mga barko at sasakyang pandigma ng Sky Palace habang lumilipad palayo sa lugar. Ang mga halimaw ng White Jade Jing ay sabay-sabay na umatungal sa langit. Tumatalon sila, pilit na gustong makalabas. Ngunit si Hansen ay nakatayo mag-isa sa harapan ng White Jade Jing, hawak ang kanyang espada. Walang halimaw ang naglakas loob na lumapit. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga alulong mula sa malayo. Isang babae na nakasuot ng puting damit na nabahira ng dugo ang nakatabi sa Sky Palace leader. Pinagmamasdan niya si Hansen sa malayo at mahinahong sinabi. Mas mahigit, hindi ko akalaing darating ang araw na mabubuhay ang buong Sky dahil sa kanya. Sumagot ang Sky Palace leader. Mas mahigit, iyan ang kababalaghan ng buhay. Hindi mo kailanman alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa karanasan ko, hindi laging maganda ang mga sorpresa, sabi ng babae habang tinitingnan ang maraming bangkay ng mga estudyante ng Sky Palace. Bagaman halos gumuho ang palasyo, karamihan sa kanilang mga tao ay nakaligtas. Nagbago na ang mundo, sabi ng leader. Kailangan nating magbago kasama nito. Kung ayaw nating mamatay ng walang laban, kailangan nating sumabog, lumaban. Ang mga Sky ay hindi kailanman tumatakas sa hamon. Naniniwala akong ang mga estudyante ng Sky Palace ay lalakas pa mula sa mga pagsubok na ito. Balang araw, muli nilang mamumunuan ang mundo. Pero sa ngayon, kailangan muna nating mabuhay. Ang mga malalaki at maliliit na barko ng Sky ay nagsimulang lumipad, protektado ng banal na baging. Lahat ng nasa Sky ay tahimik na nakatingin sa direksyon ng White Jade Jing. Naroon ang mahiwagang 12 gusali at 5 lungsod, puno ng mga break world beasts, at sa harap nito, nakatayo ang isang lalaki at ang kanyang espada. Mas mahigit, ate, bumalik na siya, bulong ni Yun Sui habang hinahawakan ang manggas ni Yun Sushang. Nang tignan nila ang likod ni Hansen, parehong namula ang kanilang pisngi. Napabuntong hininga si Yun Sushang. Masaya siyang nailigtas ni Hansen ang Sky Palace, ngunit alam niyang dahil dito, hindi basta makakalimutan ni Yun Sui si Hansen. Pinisil ni Thousand Feather Crane ang kamao at mariing sinabi. Mas mahigit, kailangan nating magsumikap pa. Balang araw, mababawi natin ang Sky Palace at ang White Jade Jing sa sarili nating lakas. Mas mahigit, oo. Balang araw, mababawi natin ang Sky Palace. Sabay-sabay na nanumpa ang mga estudyante ng Sky, ngunit sa loob nila ay may lungkot. Iyon ang araw na tuluyan nilang nawala ang kanilang tahanan. Habang nagaganap ito, sa iba't ibang sulok ng universo ay kaparehong kaguluhan ang bumabalot. Tanging isang lugar lamang ang nanatiling tahimik, parang patay na tubig. Sa isang madugong pulang planeta, nakatingala ang mga miyembro ng Blood Legion at si Human King sa malaking itim na butas sa langit. Mas mahigit, ang pangunahing mundo at ang baliktad na mundo ay nagkaroon ng bitek. Mukhang gumagalaw na si Chinshu. Ito ang pinakamagandang pagkakataon natin, sabi ni Human King na kumikislap ang mga mata sa kakaibang liwanag. Mr. Leader, gagalaw na ba tayo? Tanong ng isa sa mga kasapi. Mas mahigit, syempre. Bukas na ang tulay sa pagitan ng mga mundo. Ito ang panahon ng kaguluhan, ang pinakamainam na sandali upang kumilos. Tumayo si Human King at pinangunahan ang Blood Legion papasok sa itim na butas. Samantala, sa kaharian ng mga demonyo, isang nilalang ang nasa loob ng isa pang itim na butas, si Demon Alpha. Ang butas na iyon ay matagal nang nandoon bago pa man lumitaw ang iba pang mga itim na butas. Tahimik lamang si Demon Alpha. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga life soul na lumalabas mula sa itim na butas. Isa sa mga life soul ang nagtangkang pumasok sa planeta ng mga demonyo. Iwi na siwas ni Demon Alpha ang kamay, at sa isang iglap, napuksa ang life soul. Mas mahigit, ang anyo ng kaluluwang iyon, Azure ba siya? Malamig na sabi ni Demon Alpha habang nakatingin sa wala, may halong paghamak sa kanyang mga mata. Kabanata 3312. Matapos tulungan ni Hansen ang paglikas ng mga tao mula sa Sky Palace, bumalik siya upang makipagkita kay Ancient Devil. Tama ang sinabi ni Ancient Devil, gaano man kalakas si Hansen, hindi niya kayang protektahan ang buong universo. Ang kaya lamang niyang protektahan ay ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Marami siyang iniintindi, ngunit karamihan sa kanila ay hindi niya alam kung nasaan. Kaya't malamang ay hindi niya lahat may iligtas. Pagbalik ni Hansen, sinabi niya, Ancient Devil, ituloy mo ang sinasabi mo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ancient Devil. Nagpatuloy siya, ayon sa plano ng dating pinuno, ang 33 skies ang dapat maging sentro ng universo, isang lugar na makokontrol ang pangunahing universo at ang baliktad na universo. Upang gumana ito, kailangan nila ng isang tagapamahala, manager. Kaya noong nilikha nila ang 33 skies, isinama na nila sa disenyo ang pagkakaroon ng isang manager na magpapatakbo nito.
Ibig sabihin, lumikha sila ng isang nilalang mula sa 33 skies na siyang magiging manager, upang mapatakbo ang buong sistema. Tinanong ni Hansen, ibig mong sabihin, si Sky King ay isa sa mga nilalang na nilikha mismo ng 33 skies. Tumango si Ancient Devil. Tama, si Sky King ay isa sa mga nilalang na likha ng 33 skies. Siya ang dapat maging pangunahing manager na mamamahala sa 33 skies, direkta siyang tatanggap ng utos mula sa dating pinuno. Sa madaling sabi, siya ang magiging pangunahing tagapamahala ng 33 skies. Ngunit nang i-reboot ang universo, naapektuhan ang 33 skies. Nabuo ang maraming patong ng espasyo, at naapektuhan din ang mga nilalang doon. Marami sa kanila, tulad ni Sky King, ay muling isinilang. Habang nagsasalita si Ancient Devil, napaisip si Hansen. Maya-maya ay nagsalita siya, kung tama ang hinala ko, sinasabi mo bang higit sa isa ang manager ng 33 skies, kagaya ni Sky King? Ibig mo ring sabihin na ang 8 general mo noon ay mga nilalang din mula sa 33 skies. Hindi ito itinanggi ni Ancient Devil. Bahagya siyang natawa at sinabing, tama ka. Ang 8 general ay mga nilalang mula sa 33 skies. Sila ang mga tagapagtanggol nito. Kahit muling isilang ang kanilang mga kaluluwa, hindi mawawala ang likas nilang talento at kapangyarihan. Ang 33 skies ay umaasa sa kanilang lakas. Hinanap ko ang kanilang mga muling isinilang na anyo, umaasang magagamit ko sila upang muling makontrol ang 33 skies. Ngunit upang magawa iyon, kailangang magising ang kanilang mga kaluluwa. Sa ngayon, ang kaluluwa ni Sky King lamang ang gising. Kung hindi siya nagising, hindi magiging ganito ang kalagayan ng 33 skies ngayon. Tinanong ni Hansen, bakit si Sky King? Hindi ba pwedeng ibang general na lang? Sumagot si Ancient Devil, sinabi ko na sa iyo, si Sky King ang nilalang na may pinakamataas na autoridad sa 33 skies. Ang iba pang general ay makapangyarihan din, ngunit magkakaiba ang antas ng kanilang kapangyarihan. Upang mabuksan ang 33 skies, kinakailangang gising si Sky King. Paano naman si Ozure? Tanong ni Hansen, habang kumikislap ang mga mata. Umangat ang balikat ni Ancient Devil at nagsabing, lahat ng bagay ay maaaring magkamali. Si Ozure ay isa sa mga ganoong aksidente. Isa siyang espiritu ng 33 skies, ang manager ng lahat ng batas. Tinitigan ni Hansen si Ancient Devil, hinihintay niyang magpatuloy pa ito. Ngumiti si Ancient Devil, ngunit hindi iyon totoong ngiti. Gusto mo bang makinig pa ng mga kwento rito, o sasama ka sa akin papunta sa 33 skies para selyuhan ang mga butas sa pagitan ng mga universo? Nagulat si Hansen at nagtanong, kaya mo bang selyuhan ang mga iyon? Sumagot si Ancient Devil, gising na si Sky King. Bagaman hindi pa siya lubusang nagigising, ang 200 na binuksan niya ay hindi madaling maisara. Kahit maisara mo pa, kaya niya itong buksan muli. Ngunit kung magsasanib puwersa tayo, maaaring may pagkakataon tayo. May paraan ako upang pigilan si Sky King sa pagbubukas ng mga daan. Tinanong ni Hansen, ano naman ang makukuha mo kung gagawin mo ito? Sumagot si Ancient Devil ng tapat, alam mo naman na interesado ako sa Geno Tablet. Ayokong makipag-agawan dito sa iba, lalo na sa isang taong may control kay Sky King at sa God Chaos Party. Sa kapangyarihan ko ngayon, hindi ko kaya si Chinshu. Kung makapasok siya sa 33rd Sky, wala akong laban. Tumango si Hansen. Kung ganun, ano ang plano mo? Sagot ni Ancient Devil, pumunta muna tayo sa 33 skies. Wala na ako sa 33rd Sky mula nang mawala ang Geno Prototype Replica, kaya't hindi ako makabalik mag-isa. Ikaw lang ang makakapasok at makakapagdala sa akin roon. Umiling si Hansen. Kaya ko lang pumasok gamit ang aking espiritual na katawan. Hindi ko kayang dalhin ang anumang bagay o nilalang kasama ko. Totoo ang sinasabi ni Hansen. Kung kaya niyang dalhin si Ancient Devil, ginawa na sana niya. Hindi rin kasi kayang hawakan ni Ancient Devil ang Geno Tablet. Ngumiti si Ancient Devil. Hindi problema yan. Kaya kung gamitin ang isang kasanayan, Soul Coming Out skill. Maaari kong ipasok ang aking espiritu sa iyong Sea of Soul. Pagkatapos, madadalo mo ako roon bilang espiritu. Tumango si Hansen. Sige. Tinitigan niya si Ancient Devil habang inihahanda nito ang katawan para sa paglipat. Sinabi ni Ancient Devil, hintayin mo ako rito. Hahanapin ko muna ang ligtas na lugar para sa aking katawan. Pagkatapos ay nag-teleport siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya bilang isang espiritu. Binuksan ni Hansen ang kanyang Sea of Soul, at pumasok doon si Ancient Devil. Pagpasok niya, namangha si Ancient Devil sa dami ng Beast Souls at God Spirit sa loob. Hindi niya napigil ang mapahanga. Ikaw ay isang tao mula sa mga sanctuaries, ngunit sa isang himala, naging ganito ka-special.
Tinanggap ka mismo ng mga batas ng sanctuaries. Nakakainggit. Tinanong ni Hansen, anong kaiinggitan mo? Ang sanctuaries ay likha ni na Chinshu at World King God. Kung nagawa nila iyon, siguro kaya mo rin. Sumagot si Ancient Devil ng malamig, malakas si Chinshu, pero hindi ko pa siya nakalaban noon. Ngayon na alam kong kaya niyang lumikha ng mga bagay tulad nito, nauunawaan ko kung gaano siya ka-special. Pero kung siya nga ang gumawa ng sanctuaries, hindi dapat niya iyon kaya noong panahong iyon. Kahit ang Godhole leader ay hindi dapat kayang gawin iyon. Nagulat si Hansen. Hindi si Chinshu ang gumawa ng sanctuaries. Siyempre hindi, sagot ni Ancient Devil ng mariin. Noong muli akong isinilang sa sanctuaries, wala pa roon ang mga tao o ibang nilalang. Wala ring Chinshu o World King God noon. Kung nilikha man ni Chinshu ang mga tao at mga nilalang, ginawa niya iyon matapos niyang matagpuan ang sanctuaries. Sa mga taon ng aking pag-aaral, napagtanto kong ang mga batas ng sanctuaries ay napakalalim at komplikado, halos kapareho ng Geno Hall. Hindi makapaniwala si Hansen. Ang ibig mong sabihin, ang sanctuaries ay kasing antas ng Geno Hall. Hindi yun kapanipaniwala. Ang mga tao sa sanctuaries ay may napakahinang kapangyarihan. Paano mo maihahambing iyon sa Geno Hall? Ngumiti si Ancient Devil. Hindi ganun sinusukat ang antas. Parang sa edukasyon sa Alliance, magkaiba ang elementarya at universidad, pero pareho silang mahalaga sa sistema. Naiintindihan mo. Tumingin ng kakaiba si Hansen. Ibig mong sabihin, pareho lang ang antas ng sanctuaries at Geno Hall, pero magkaiba lang ang layunin. Kung ganun, ano ang layunin ng sanctuaries? Kabanata 3313. Kung alam ko lang, hindi sana ako naipit sa loob ng sanctuaries ng ganun katagal, sabi ni Ancient Devil habang kumikibit balikat. Habang nag-uusap sila, pumasok si Hansen sa 33rd sky. Pareho pa rin ito gaya ng dati, isang Geno tablet lamang ang naroon. Wala nang iba sa espasyong iyon maliban sa mga itim na butas, black holes. Ancient Devil, paano ko maisasara ang mga lagusan ng espasyo? Huwag mong sabihin kailangan kong i-activate ang Geno tablet, sabi ni Hansen habang inilalabas si Ancient Devil mula sa kanyang Sea of Soul. Sagot ni Ancient Devil, gusto ko ring i-activate ang Geno tablet, pero wala sa ating dalawa ang sapat na kapangyarihan para gawin iyon. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, nasabi ko na sa iyo dati, ang 33 skies ay isang bagong mundo ng mga Diyos na nilikha ng dating pinuno. Ngunit noong naganap ang kaguluhan sa panahon ng reboot, nabasag ito at naging mga patong-patong na kalangitan, 33 layers. Dapat sana ay buo ang 33 skies. Tinanong ni Hansen, at paano iyon konektado sa pagsasara ng mga lagusan? Pinaliwanag ni Ancient Devil, ang lakas ni Sky King ay umaabot sa buong 33 skies, pero dahil ito'y nabasag, humi na rin ang bisa ng kanyang kontrol. Kahit magising siya ng lubusan at personal na pumunta rito, hindi pa rin niya kayang batasin ang buong 33 kalangitan. Ang mga lagusan o black hole-like tunnels na nakikita mo ay mga puwang sa pagitan ng mga nabasag na espasyo. Delikado ang mga iyon, tanging mga espiritual na katawan gaya ng life souls ang makakatawid ng ligtas. Kung pisikal na nilalang ang papasok, malaki ang posibilidad na mamatay sila. Kahit ang mga mandirigmang antas break world ay maaaring hindi makatawid at mabuhay sa kabilang universo. Naniniwala si Hansen doon. Hanggang ngayon, bukod sa mga life souls, wala pa siyang nakitang nilalang mula sa Kingdom Universe na nakapasok sa Geno Universe. Kung kaya sana nilang tumawid ng ligtas, siguradong may ginawa na ang God Chaos Party. Nagpatuloy si Ancient Devil, ang mga lagusan ng espasyo ay mga hindi matatag na puwang lamang. Ang kailangan mo lang gawin ay selyuhan ang mga iyon. Paano ko naman iyon selyuhan? Tanong ni Hansen na nakakunot noo. Kahit may mga God spirits na dalubhasa sa kapangyarihang pang-espasyo, mahirap pa rin isara ang ganoong lagusan. Sumagot si Ancient Devil, kailangan nating gamitin ang Geno tablet. Ito ang sentro ng 33 skies. Noong nagreboot ang universo, nabasag ang mga kalangitan at ang tablet ay napunta sa ibabaw ng lahat ng iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tila nag-alinlangan si Ancient Devil bago muling nagsalita. Hindi ko lubusang alam ang pinagmulan ng Geno tablet, pero ayon sa dating pinuno, ito ang pundasyon ng universo. Kung kaya mong kontrolin ito, makokontrol mo ang pangunahing universo at ang baligtad na universo. Sa ngayon, wala tayong sapat na lakas para ganap itong makontrol. Pero sa tulong ng iyong kapangyarihan, baka magawa nating paginahin ito kahit kaunti, sapat para maisara ang mga bitek sa espasyo. Umiling si Hansen. Kung iyon ang gusto mong ipagawa sa akin, mabibigo ka. Wala akong kapangyarihang makapag-activate ng Geno tablet. Natural, sagot ni Ancient Devil. Kahit noong panahon ng dating pinuno, hindi niya kayang direktang kontrolin ito.
Ginamit niya ang isang espesyal na paraan. Alam ko ang pamamaraang iyon, hindi man ito makagawa ng dakilang bagay, pero sapat upang maisara ang mga puwang sa espasyo. Kapag na-activate mo ang Geno tablet, maaapektuhan ito ng enerhiya ng tablet. Kahit si Sky King, mahihirapang batasin muli ang 33 skies. Makakakuha ka ng kaunting oras. Pagkasabi nito, naglabas si Ancient Devil ng liwanag ng espiritu. Mula rito, lumitaw ang isang larawan sa hangin na nagsalita sa harapan ni Hansen. Ito ang paraan kung paano ay activate ang Geno tablet, mabagal na sabi ni Ancient Devil. Tingnan mo muna. Kung sa tingin mo ay gumagana, gawin mo. Hindi niya pinilit si Hansen at hinayaan itong suriin. Pinag-aralan ni Hansen ang pamamaraan ng mabuti. Hindi ito komplikado, kailangan lamang niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan upang iwanan ang isang espesyal na sagisag symbol sa ibabaw ng Geno tablet. Sa paggawa nito, maaapektuhan niya ang tablet kahit hindi niya ito ganap na makontrol. Ang susi lamang ay dapat sapat ang kanyang lakas upang maiwan ang marka. Binigyan siya ni Ancient Devil ng 17 espesyal na sagisag, bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Isa sa mga ito ang may kakayahang ayusin ang espasyo ng 33 skies, kasama ang mga bitek o puwang. Nagtaka si Hansen. Bakit napakabait ni Ancient Devil na ibunyag ang lahat ng ito? Bakit niya kailangang sabihin ang 17 sagisag kung isa lang naman ang kailangan? Ang sobrang kabaitan nito ay lalo pang nagdulot ng pagdududa. Tila nabasa ni Ancient Devil ang iniisip niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, malamig niyang sabi, pumili ka ng isang sagisag at subukan mo. Tingnan natin kung nagsisinungaling ako. Umangat ang labi ni Hansen. Ano ngayon? Kahit subukan ko, gumagana rin ba ang ibang 16? Ngumiti si Ancient Devil. Talagang mapag-alinlangan ka pa rin. Pagkaraan ng napakaraming taon, hindi pa rin nagbago ang ugali mo. Sumagot si Hansen, ganun talaga ako. Masaya akong ganun, kaya bakit ko pababaguhin? Tumango si Ancient Devil. Tama ka. Kung ayaw mong maniwala, at wala rin naman akong sapat na lakas para ako mismo ang mag-ukit ng sagisag, masasayang lang ang pagpunta natin dito. Tumahimik si Hansen. Alam niyang sinusubukan siyang suwayan ni Ancient Devil, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya susubukan ito, wala nang ibang paraan upang mailigtas ang Geno Universe. Mahirap ang pasyang iyon. Maaaring ito ang susi sa kaligtasan ng universo, o baka bitag lang na inihanda ni Ancient Devil. Ngunit kalmado lamang si Ancient Devil, nakangiting nakatingin sa kanya. Tinanong siya ni Hansen, hindi ka ba natatakot na patayin ko ang espiritu mo at gamitin ang sagisag? Sumagot si Ancient Devil, malamig at tiyak, hindi ka ganong klaseng tao. Kung gusto mo akong patayin, hindi mo sana ako ikinulong sa Destiny's Tower. Tumango si Hansen. Kung alam mong ganon, dapat handa ka na. Sabihin mo na. Sa lakas mo, sabi ni Ancient Devil, kaya mong ikulong ang kaluluwa ko. Ay trap mo muna ako. Kapag gumana ang Geno tablet at napatunayan kung totoo ang aking sinasabi, saka mo ako palayain. Ngumiti si Hansen. Mabuti. Kung ganon, magpahinga ka muna sa loob ng Sea of Soul ko. Binuksan niya ang Sea of Soul at tumingin lamang kay Ancient Devil, hindi siya pinilit. Ngumiti si Ancient Devil at kusang pumasok sa Sea of Soul, pagkatapos ay umupo roon sa kalawakan. Nang makita ito ni Hansen, huminga siya ng malalim at nagpasya. Pinalakas niya ang kapangyarihan ng kanyang Super God Spirit Body, at inilapit ang daliri sa Geno tablet. Itinuro niya ito, at nagsimulang iguhit ang sagisag. Sa mga sandaling iyon, patuloy ang pagdagsa ng mga life souls mula sa black holes papasok sa Geno Universe. Habang tumatagal, mas marami pa ang nakakaapasok. Hindi na pwedeng maghintay si Hansen. Kabanata 3314. Ang kapangyarihan ng Super God Spirit Body ay hindi binaigo si Hansen. Ang kanyang daliri ay pinindot sa batong tablet. 1 pulgada lang, ngunit sapat na iyon. Sa utak ni Hansen, isang misteryosong simbolo ang nabunyag. Gumalaw ang daliri ni Hansen ayon sa hugis nito. Dahan-dahan niyang iginuhit ang kopya ng simbolo sa ibabaw ng batong tablet. Isa lang itong linya na 3 pulgada ang haba, ngunit naramdaman ni Hansen na ang kanyang espiritual na katawan ay nasa Syra. Gumamit siya ng napakalaking lakas at nag-aalala siya kung matatapos pa niya ang pagguhit ng simbolo sa tablet. Nagliwanag ang mga teksto ng Geno tablet. Patuloy itong naglalabas ng mga misteryosong kaisipan. Para bang sinasabi nito kay Hansen na wala siyang pahintulot na buhayin ang Geno tablet. Hindi ito pinansin ni Hansen. Patuloy niyang iginuhit ang mga linya sa ibabaw ng Geno tablet. Ang kapangyarihan ng kanyang katawan ay naiipon sa dulo ng kanyang daliri. Marami siyang naiguhit na marka ng daliri sa tablet. Hindi komplikado ang simbolo. May 7 rito, ngunit wala ni isa ang tuwid.
Lahat ay kurbado. Ang 7 linya ay nag-cross upang makabuo ng isang misteryosong simbolo. Habang patuloy na iginuguhit ni Hansen ang simbolo sa batong tablet, unti-unting lumabo ang kanyang espiritual na katawan. Pagkatapos ng 7 guhit, ang kanyang katawan ay naging malakristal at halos maglaho na. Sa wakas, natapos ko rin ito. Hindi pa rin nakahinga ng maluwag si Hansen. Nakatingin siya sa simbolo sa Geno tablet. Nang may sulat ang huling bahagi ng simbolo, biglang nagliwanag ito. Lumitaw ang kakaibang ritmo na parang sinaunang awitin. Nang magliwanag ang simbolo sa Geno tablet, yumanig ang buong 33 langit. Ang espasyo sa loob ng itim na butas ay nagsimulang lumiit. Talagang epektibo ito. Natuwa si Hansen. Sa loob ng God Chaos Party, napakunot ang noo ni Chinshu. Nagulat sina Shoot Shadow at ang iba pa. Paanong nangyari ito? Biglang naglaho ang mga lagusan ng espasyo. Lumapit si Chinshu sa isang altar. Si Sky King ay nakulong sa gitna nito. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na patuloy na lumalapat sa altar, at ang kapangyarihan ng altar ay umaabot sa buong 33 langit. Hindi naman hamina ang kapangyarihan ni Sky King. Bakit biglang naglaho ang mga lagusan ng espasyo? Tanong ni Chinshu habang malalim na nag-iisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ito nangyayari. Ang mga itim na butas sa dalawang universo ay mabilis na lumiit. Unti-unti silang naglaho. Ang mga life soul na hindi nakapasok sa Geno Universe ay napigilan sa labas at bumalik sa Universe of Kingdoms. Nang makita ni Hansen na naglalaho ang mga itim na butas, nakahinga siya ng maluwag. Bagaman delikado pa rin ang sitwasyon sa Geno Universe, mas mabuti na ito kaysa dumagsa muli ang napakaraming life soul. Patuloy pa ring nagliliwanag ang simbolo sa Geno tablet, ngunit mas mahina na kaysa dati. Napansin ni Hansen na unti-unting bumabalik sa dati ang mga ukit sa tablet. Ancient Devil, bakit unti-unting naglalaho ang marka? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa Sea of Soul kung saan naroon si Ancient Devil. Ang tablet na ito ay tinatawag na pundasyon ng universo, malamig na sagot ni Ancient Devil. Kahit masira pa ang universo, hindi ito mawawasak. Napakahirap mag-iwan ng marka rito. Gusto mo bang manatili ito magpakailanman? Kahit ang lumang pinuno, nang mag-iwan siya ng mga simbolo, hindi rin iyon tumagal magpakailanman. Mas matagal lang ng kaunti ang kanya kaysa sa iyo. Kung gusto mong patuloy na supulan ang kapangyarihan ni Sky King, kailangan mong maghintay hanggang tuluyang maglaho ang simbolo, saka mo ito muling iguhit. Ginamit ko na ang napakalaking lakas para mailagay ang simbolo sa unang pagkakataon, malamig na tugon ni Hansen. Mas mabilis itong naglalaho kaysa sa bilis ng pagbangon ko. Kung patuloy kong iguguhit ito, wala na akong magagawa. Maiiwan ako rito sa 33 langit magpakailanman. Ngumiti si Ancient Devil. Walang pumipilit sa'yo. Kung gusto mong umalis, walang makakapigil sa'yo. Ngumiti rin si Hansen. Hindi na ako magtataka kung bakit ikaw ang vice-presidente ng God Chaos Party. Nilagay mo ako sa sitwasyong ito para matrap ako rito. Hindi ko man lang napansin ang bitag mo. Hindi ganon. Kung hindi dahil sa akin, wala nang ibang makakaayos sa problema ng Geno Universe. Pareho nating kailangan ng isa't isa sa bagay na ito. Dapat mo pa nga akong pasalamatan, sabi ni Ancient Devil habang nakangiti. Sa tingin ko tama ka, sabi ni Hansen, sa kanya pinalaya si Ancient Devil. Gusto ni Ancient Devil na gamitin ang Geno tablet, ngunit kailangan din niyang pigilan si Chinshu na makarating sa 33 langit. Kung magagawa niya iyon, mas tatagal pa ang buhay niya. Kung hindi, hindi siya patatahimikin ni Hansen. Pagkalabas ni Ancient Devil, ngumiti siya kay Hansen at nagsabi, magkapareho tayo ng kalaban. Dapat tayong maging magkaibigan. Ang magkaroon ng kaibigang katulad mo ay nakakatakot, tugon ni Hansen na nakangiti. Umiling si Ancient Devil. Hindi ka naman natatakot sa akin. Kung natatakot ka, hindi mo sana ako pinalaya. Magkatulad tayo, takot kay Chinshu, dahil sinusunod natin ang mga patakaran. Hindi tayo lumalabag sa mga linya. Kaya kahit gaano kakalakas, hindi ako natatakot sa'yo. Pero si Chinshu ay iba. Palagi siyang lumalabag sa mga patakaran. Ang mga taong tulad niya ang tunay na nakakatakot, hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil hindi mo kailanman mahuhulaan ang kanilang mga layunin. Alam ni Hansen na tama si Ancient Devil. Ang mga taong sumusunod sa mga patakaran ay hindi nakakatakot dahil alam ng lahat ang mga hangganan. Hanggat hindi nila nilalampasan ang mga iyon, walang dapat katakutin. Si Chinshu ay iba. Wala siyang mga hangganan. Maaari niyang gawin ang kahit ano ayon sa kagustuhan niya. At ang mga taong ganon, lalo na kung makapangyarihan, ay tunay na nakakatakot. Habang hindi pa tuluyang naglalaho ang simbolo, maaari mo ba akong palabasin mula sa 33 langit? Magalang na tanong ni Ancient Devil. Sige.
sagot ni Hansen, at ipinadala niya si Ancient Devil palabas ng 33 langit. Hindi alam ni Hansen kung susunod si Ancient Devil sa mga patakaran, pero alam niyang nanaisin nitong makuha ang Geno Tablet para sa sarili niya, katulad ni Chinshu. At sapat na iyon para sa kanya. Pagkaalis ni Ancient Devil, bumalik si Hansen sa Geno Tablet. Halos tuluyang magsara ang itim na butas sa Geno Universe. Ang simbolo sa tablet ay halos mawala na. Inisip ni Hansen na tatagal lang iyon ng ilang araw. Kung hindi niya ito maguguhit muli bago iyon maglaho, muling mabubuksan ni Sky King ang bitek sa espasyo. Napakunot noo si Hansen. Ang ilang araw na iyon ay sapat na para makabawi ako ng espiritual na lakas. Ginamit siya ni Ancient Devil laban kay Chinshu, at ngayon ay natrap siya rito. Isang bato, 2 ibon. Bilang vice-presidente, siguradong alam ng Big Sky Demon ang tungkol sa Geno Tablet na ito, bulong ni Hansen. Ibinalik niya ang kanyang katawan, umupo sa paanan ng Geno Tablet, nag-relax, at nakatulog. Minamahal ko, napakawalang awa mo. Ngayon mo lang ako naalala, nagtatampong sabi ng Big Sky Demon sa panaginip ni Hansen. Niyakap niya ito mula sa likuran, idinampi ang kanyang pisngi sa pisngi ni Hansen. Mula nang masugitan siya, namuhay siya sa mga panaginip ni Hansen. Kung hindi siya nananaginip, hindi siya lumilitaw, at hindi rin siya makaalis. Matagal nang hindi natutulog si Hansen, kaya naipit din si Big Sky Demon sa loob ng kanyang isipan, walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kabanata 3315. Kung interesado ka, maaari mong tingnan kung ano ang nasa labas, sabi ni Hansen kay Big Sky Demon. Niloloko mo ba ako para makaalis ako sa iyong panaginip? Hindi yan gagana, mahal ko. Gusto kong pumasok sa mga panaginip mo kahit kailan ko gusto. Hindi mo ako mapipigilan. Hinaplos ni Big Sky Demon ang pisngi ni Hansen habang nagsasalita. Huwag mo munang sabihin yan, sabi ni Hansen. Lumabas ka muna at tingnan mo. Kung ayaw mong umalis, ako ang aalis. Alam ni Big Sky Demon na hindi nagbibiro si Hansen, kaya ngumiti siya at nagtanong, bakit ka parang misteryoso? Lumabas ka na lang at tingnan mo mismo. Pagkasabi ni Hansen nito, naghanda na siyang umalis sa panaginip. Wala talaga siya sa mood na makipagbiro kay Big Sky Demon. Lumipad palabas si Big Sky Demon mula sa panaginip ni Hansen. Kapag nagising si Hansen mula sa panaginip, kailangan niyang maghintay muli hanggang sa makatulog ito bago muling makapasok. Pagkalabas ni Big Sky Demon, ngumiti siya at tinanong si Hansen, ano ang gusto mong ipakita sa akin? Ngunit nang makita niya ito, natigilan siya sa kinatatayuan. Pagkaraan ng 1 segundo, napasigaw si Big Sky Demon, ang Geno Tablet. Ito ang ika-33 langit. Anong ginagawa mo rito? Parang kilala mo ang Geno Tablet, sabi ni Hansen habang nakatingin sa kanya. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ito? Kahit pilit pinapakalma ni Big Sky Demon ang sarili, bakas pa rin ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang Geno Tablet ay ang pinakamamahal na regalo ng aming pinuno. Ito ang pundasyon ng bagong mundo ng mga Diyos. Pagkatapos ng kaguluhang dulot ng rebooting, ang tablet na ito ay napunta sa ika-33 langit. Pagkasabi niya nito, tumigil siya at nakatitig ng kakaiba sa Geno Tablet. Nakita niyang nag-iwan ng simbolo si Hansen, kaya't napasigaw siya, isang Geno spell. Bumalik ba si Ginoong Pinuno sa mundo? Agad niyang napansin na may kakaiba. Umiling siya at nagsabi, hindi, ang Geno spell na ito ay iba sa guhit ni Ginoong Pinuno. Mas magaan ito. Hindi ito mula sa kanyang daliri. Ako ang gumuhit niyan, sabi ni Hansen. Ikaw. Napatingin ng may pagtataka si Big Sky Demon kay Hansen. Paano ka nakapunta sa ika-33 langit at natutunan mong gumawa ng Geno spell? Hindi itinago ni Hansen ang anumang detalye. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Habang nakikinig si Big Sky Demon, nag-iba-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos magsalita ni Hansen, malalim ang pagkakunot ng kanyang noo at hindi agad nakapagsalita. Maya-maya, sabi ni Big Sky Demon, maswerte si Ancient Devil. Muling isinilang siya at nagawang sirain ang mundo. Tama ang Geno spell na itinuro niya sa'yo. Wala namang mali doon, pero... Pero ano? Tanong ni Hansen habang kumakabog ang dibdib. Kung wala kang kapangyarihang nasa antas ng reboot, hindi mo kayang paganahin ang Geno Tablet, sabi ni Big Sky Demon habang nakatingin kay Hansen. Kung gusto mong mag-iwan ng permanenteng marka sa tablet, kailangan mong umabot sa 75% break world rate. Hindi ganoon kataas ang iyo, kaya nakakagulat na nakapag-iwan ka ng marka. Mayroon akong kapangyarihang ginagawang espiritu ang aking katawan. Ginamit ko ang espiritual na anyo upang mag-iwan ng marka. Mas madali iyon. Tumingin si Hansen kay Big Sky Demon. Pero alam kong hindi yon ang ibig mong sabihin. Tiningnan siya ni Big Sky Demon nang may pagtataka.
Ang ibig kong sabihin, kung hindi mo na-activate ang Geno tablet at gumuhit ka ng Geno spell dito, mararanasan mo ang kapangyarihan ng pagsalungat ng tablet. Malakas ang katawan mo, pero mababa ang break world rate mo. Hindi ko alam kung kakayanin mo ang hampas ng kapangyarihan ng tablet. Pagsalungat. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa katawan ko, sabi ni Hansen habang sinusuri ang sarili. Umiling si Big Sky Demon. Dahil hindi pa dumarating ang kapangyarihan ng pagsalungat ng tablet. Kahit si Ginoong Pinuno, na malakas ang katawan, ay hindi ito naiwasan. Pero wala namang magawa ang tablet laban sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinuro ni Big Sky Demon ang simbolong iginuhit ni Hansen at nagsabi, kapag naglaho ang simbolong iyan, iyon ang oras na tatamaan ka ng pagsalungat. Kung gagawa ako ng isa pang spell bago maglaho ang simbolo, maiiwasan ko ba ito? Tanong ni Hansen. Siyempre hindi, sagot ni Big Sky Demon ng may kumpiyansa. Kahit iguhit mo pa sa parehong lugar, walang saysay iyon. Ano ang mangyayari kapag dumating ang pagsalungat? Tahimik na tanong ni Hansen. Hindi sumagot si Big Sky Demon agad. Tiningnan muna niya ang Geno tablet, saka tumingin muli kay Hansen at ngumiti ng kakaiba. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kalala ang kapangyarihan ng pagsalungat ng Geno tablet. Baka hindi ka masaktan. Baka pa nga mapabuti ka nito. Bakit mo nasabi yan? Tanong ni Hansen na nakakunot ang noo. Ngumiti si Big Sky Demon. Ang Geno tablet ay pundasyon ng universo. Nasa loob nito ang di mabilang na mga mensahe ng Gene. Ang kapangyarihan ng pagsalungat nito ay ang pagpasok ng isang Gene message. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano nakakatakot ang pagpasok ng Gene message, pero alam niya. Marami na siyang karanasan sa mga nilalang na ginawang eksperimento sa mga Gene. Ngumiti si Big Sky Demon at nagpatuloy, kung papalorin ka, maaaring ang mga Gene message na papasok sa iyo ay magbigay ng biyaya. Baka magkaroon ka ng tenga ng kuneho, pakpak ng lawin, paa ng oso, o ilong ng aso. Alam ni Hansen na hindi siya tinatakot ni Big Sky Demon. Marahil iyon na nga ang pinakamagandang resulta. Kung ang Geno tablet ay talagang pundasyon ng mga Gene sa universo, maaaring baguhin ng Gene message invasion ang katawan ni Hansen, gawing aso, pusa, o halimaw na may 100 paa, 1,000 braso, at 10 utak. Kung hindi matatag ang Gene message ni Hansen, maaari siyang maging anumang uri ng halimaw. Bagaman hindi laging masama ang pagpasok ng Gene message, maaari itong maging napakalakas. Maaari nitong palakasin ang katawan ni Hansen, ngunit napakaraming hindi tiyak na panganib. Walang matinong nilalang ang tataya ng ganoong panganib. Ancient Devil, hayop ka. Galit na sabi ni Hansen habang nagngangalit ang ngipin. Alam na niyang niloko siya ni Ancient Devil. Kahit pa mabigyan siya ng isa pang pagkakataon, gagawin pa rin iyon ni Hansen. Alam niyang delikado, ngunit ipauukit pa rin niya ang Geno spell sa Geno tablet. Tumigil sa pagngiti si Big Sky Demon. Matagal siyang nakatingin kay Hansen, na nakaramdam ng kaba, parang tinitingnan siyang hayop sa loob ng kulungan. Ano bang tinitingnan mo? Sabihin mo na lang, sabi ni Hansen nang nakakunot ang noo. Nakunot din ang noo ni Big Sky Demon. May alam akong ilang Geno spells, at mas mahusay ang mga ito kaysa sa mga alam ni Ancient Devil. Gusto mo bang subukan? Sa tingin mo tanga ako. Sabi ni Hansen habang itinuro ang sarili niyang ilong. Alam niyang may kapalit ang paggawa ng Geno spell. Hindi na siya maglalagay ng isa pa sa tablet. Nagtitiwala siya sa katatagan ng kanyang genes, ngunit hindi niya gustong magbakasakali sa kamatayan. Sabi ni Big Sky Demon, ang Geno spell ko ay isang kompletong password. Sa password na ito, maibabalik sa dati ang Geno tablet, maaayos ang 33 langit, at hindi na muling lilito ang mga bitek sa espasyo. Kahit magising pa ang anak ni Sky King, hindi niya na mababasag ang 33 langit. Pero, napailing si Hansen. Talagang kinaiinisan na niya ang salitang, pero. Sa tuwing maririnig niya ito, sumasakit ang ulo niya. Kabanata 3316. Napansin ni Hansen na tumigil sa pagsasalita si Big Sky Demon kaya tinanong niya ang halatang tanong, pero ano? Ang password na ito ay alam lamang ng 3 tao sa buong universo. Ang dalawa ay matagal nang nawala. Sa tingin mo ba ibibigay ko sa iyo ang ganitong mahalagang password ng libre? Ngumiti si Big Sky Demon at tiningnan si Hansen. Kung ayaw mo talagang sabihin, ayos lang. Hindi ko rin alam kung totoo o hindi ang password mo. Kahit totoo ito, nakaguhit na ako ng isang Geno spell at nawala ang lahat ng lakas ko dahil dito. Hindi ko naman kayang buuin ang Gene password. Kahit alam ko pa ito, walang silbi rin. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga kamay at commandant habang nagsasalita. Dahil lang hindi mo magawa ngayon, hindi ibig sabihin ay hindi mo na magagawa sa hinaharap.
Isa ka pang lalaki. Paano mong nasabing hindi mo kaya? Sabi ni Big Sky Demon na nakangiti habang nakatingin kay Hansen. Hindi mo ako mapapalabas sa init ng ulo. Hindi mo rin naman sasabihin. Kalma lang si Hansen, parang baboy na sanay sa kumukulong tubig. Napabuntong hininga si Big Sky Demon. Ang hirap mo talagang kausap, pero dahil ikaw ang aking munting kasintahan, sasabihin ko sa iyo ang password. Pero may dapat kang malaman. Kapag naisulat ang password sa Geno tablet, magre-reset ito ng buong 33 langit. Magbabago ang lahat sa 33 skies, at maaapektuhan ang lahat ng nilalang doon. Maliban kung talagang kinakailangan, dapat mong pag-isipang mabuti bago mo ito gamitin. Ano bang klase ng epekto ang tinutukoy mo? Tanong ni Hansen. Hindi naman talaga alintana ni Hansen ang ibang nilalang, pero kabilang din siya sa 33 skies, kaya maaaring maapektuhan siya. Hindi ko pa nasusubukan, sabi ni Big Sky Demon. Paano ko malalaman? Ibibigay ko sa iyo ang password, pero nasa iyo kung gagamitin mo ito o hindi. Kung may masamang mangyari, huwag mo akong sisihin. Ang mga sinabi ni Big Sky Demon ay tila pag-iwas ng pananagutan. Hindi mo alam. Kung ganun, paano mong nasabing maaapektuhan ang lahat? Hindi mapakilang tanong ni Hansen. Ibinaba ni Big Sky Demon ang kanyang mga balikat at nagsabi, si Ginoong Pinuno ang nagsabi sa akin. Siya ang nagturo ng password at nagpaliwanag ng mangyayari kapag ginamit ito. Kung gusto mong malaman ang detalye, siya ang dapat mong tanungin. Paano ko naman malalaman kung saan ko siya hahanapin? Mapait na ngiti ni Hansen. Hindi ko problema yan, sagot ni Big Sky Demon. Itinaas niya ang kanyang daliri at gumuhit ng 24 na simbolo sa hangin. Ang 24 na simbolo na ito ang mga password na kailangan upang buksan ang Geno tablet's Return to Origin. Maaari mong isulat ito kahit saan sa tablet, at kahit anong pagkakasunod-sunod. Ngunit tandaan mo, ang pagkakasunod ng iyong pagsulat ay hindi maaaring baguhin. Kung magkamali ka, hindi gagana ang password. Pagkasabi nito, iwiniwas-iwas ni Big Sky Demon ang kamay niya at nabura ang 24 na simbolo. 24 lang naman iyon, kaya madaling naalala ni Hansen ang bawat isa at ang pagkakasunod nito. Pero kahit ganon, hindi niya basta-basta pinagkakatiwalaan si Big Sky Demon. Hindi niya alam kung talagang kasing halaga ng sinasabi nito ang password na iyon. Sinabi ko na sa iyo ang password, sabi ni Big Sky Demon. Nasa iyo na kung paano mo ito gagamitin. Hindi pa ako lubos na magaling, kaya kailangan ko munang magpahinga. Para siyang bangungot na pumasok sa katawan ni Hansen, pagkatapos ay biglang naglaho. Umalis lang talaga siya ng ganon. Napakunot noo si Hansen. Ang mga tulad ni na Ancient Devil at Big Sky Demon ay hindi kailangang pilitin ang iba. Kadalasan, kusa mong gagawin ang gusto nila. Kaya ganun na lang sila nakakatakot. Hindi balak gamitin ni Hansen ang password ni Big Sky Demon dahil hindi niya alam ang maaaring mangyari. Kung totoo man ang sinabi ni Big Sky Demon, tiyak na magkakaroon siya ng pagsalungat mula sa Geno tablet. Pero dahil sa kanyang Super God Spirit Mode at sa kapangyarihan ng The Story of Genes, hindi siya natatakot sa paglusob ng gene message sa katawan niya. Pero mabuting maging maingat. Isa pa, hindi pa naman niya kailangan gamitin ang password sa ngayon. Umupo si Hansen sa paanan ng Geno tablet at patuloy na ginamit ang kanyang mga Geno arts upang mabawi ang lakas. Hinintay niyang tuluyang maglaho ang mga guhit sa tablet upang makita kung totoo nga ang pagsalungat. Bukod pa roon, kung hindi niya ito ipagpapatuloy, maaaring muling buksan ni Sky King ang mga bitek sa espasyo. Lumipas ang oras. Habang kumukupas ang marka, unti-unti ring humina ang liwanag nito. Bago tuluyang maglaho, napagtanto ni Hansen na tama si Ancient Devil. Nang hindi na malinaw ang mga simbolo ng Geno spell, muling lumitaw ang mga itim na tuldok sa universo, muling nagigising ang mga itim na butas. Masama to. Ang oras ng ganap kong pagbangon ay sakto sa oras ng pagpanaw ng spell. Ibig sabihin, kailangan kong manatili rito at walang magawa kundi ulitin ito. Napakunot noo si Hansen. Pero hindi iyon ang pinakakinababahala niya. Kahit gusto niyang panatilihin ang Geno spell, may ilang araw pa rin siyang malayang makikilos. Kailangan lang niyang bumalik tuwing ilang araw upang dagdagan ito. Hanggat hindi siya nakikipaglaban o ginagastos ang lakas, ayos lang siya. Ngunit nabanggit ni Big Sky Demon ang tungkol sa backlash, kaya kinabahan si Hansen. Habang hindi pa tuluyang nawawala ang Geno spell, ginamit ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Mode. Gumuhit siyang muli ng Geno spell sa batong tablet at ginamit ang Geno art upang mabilis na makabawi ng enerhiya. Handa na siyang harapin ang pagsalungat kung darating ito. Sana mapigilan ang kapangyarihan ng The Story of Genes, forever solid ang paglusob ng mga gene sa katawan ko, naisip ni Hansen.
Lumipas ang isang oras. Tuluyan nang naglaho ang unang Geno spell. Wala pa rin siyang nararamdamang kakaiba. Niloloko lang ba ako ni Big Sky Demon? Naisip niya. Habang nag-iisip siya, biglang nagliwanag ang bahagi ng Geno tablet kung saan niya iginuhit ang spell. Ang liwanag ay tila isang diwata na lumabas mula sa tablet at lumipad papunta kay Hansen. Nagtipon ng lakas si Hansen upang salubungin ito, pero tila wala itong pisikal na anyo, hindi niya ito mahawakan. Napakabilis ng liwanag, tumama ito sa noo ni Hansen bago pa siya makaiwas. Nagulat si Hansen. Sa isang kisap mata lang, kaya niyang maglakbay ng libo-libong milya, pero hindi niya ito naagapan. May masamang kutob siya. Ginamit niya ang The Story of Genes at pinaandar ang Forever Solid sa buong katawan. Ayon sa teorya, ang Forever Solid ay nangangahulugang hindi mababago ang gene messages ng isang nilalang. Pero sa harap ng mahiwagang Geno tablet, hindi sigurado si Hansen kung ganun pa rin ang magiging epekto nito. Tumama ang liwanag sa noo ni Hansen at tila natunaw sa kanyang balat. Ramdam ni Hansen na parang nag-aalab ang buong katawan niya. Umiinit at kumukulo ang kanyang dugo. Totoo pala ang pagsalungat, bulong ni Hansen habang nararamdaman niyang parang bakal na natutunaw ang kanyang mga selula. May kakaibang kapangyarihang pumapasok sa kanya, hindi niya maipaliwanag kung ito ay sakit o takot. Kabanata 3317. Si Hansen ay nakaramdam ng masama. Ang kapangyarihan ng Forever Solid ng The Story of Genes ay hindi mapigilan ang paglusob ng mga gene messages. Napansin ni Hansen na maraming kakaibang pagbabago ang nangyayari sa kanyang katawan. May maliliit na pulang buhok na nagsimulang tumubo sa kanyang balat. Para bang naging pula ang kanyang buhok. Itinigil niya ang pag-aatubili. Binuksan niya ang kanyang Super God Spirit Mode, na nagpalit sa kanyang katawan bilang isang espiritual na katawan na tila walang anyo. Ang kumukulong pakiramdam sa loob ng kanyang katawan ay nawala. Wala na ito, ngunit maraming mga liwanag na tuldok pa rin ang kumikislap sa espiritual na katawan ni Hansen. Nawalan iyon ng suporta ng katawan, kaya't ang mga tuldok ng liwanag ay nalaglag. Naging mga light spell iyon na nakita na ni Hansen kanina. Hindi na mahanap ng mga light spell ang kanilang target. Kumikislap silang muli at bumalik sa Geno tablet. Nawala ang mga ito. Napabuntong hininga si Hansen. Akala niya ay tapos na iyon. Bigla na lang nagliwanag ang Geno tablet. Ang dalawang salitang, Geno tablet, ay kumikislap na parang araw sa langit. Napakaliwanag nito. Para bang ang Super God Spirit Mode ni Hansen ay nahila ng isang napakalakas na magnet. Hinayla siya patungo sa Geno tablet. Sinubukan ni Hansen na lumaban, ngunit hindi siya nagtagumpay. Tumama ang kanyang katawan sa Geno tablet. Sa reflex, ginamit ni Hansen ang kanyang mga kamay para protektahan ang ulo at ihanda ang sarili sa malakas na banggaan sa bato. Ngunit, sa gulat niya, hindi niya naramdaman ang sakit. Hindi rin parang tumama siya sa bato. Ang kanyang katawan ay tila sinipsip paloob ng Geno tablet. Para bang lumulubog siya sa tubig. Parang hindi bato ang tablet kundi isang lawa. Lubos na nilamon ng enerhiya ang buong katawan ni Hansen. Nang magbukas siya ng mga mata sa gulat, nakita niya ang isang kalawakan na parang dagat ng mga bituin. Hindi mabilang na mga bituin ang kumikislap, na parang alon sa dagat. Habang tinitingnan ni Hansen ng mas malapitan, napansin niyang kakaiba ang mga bituin. Ang mga ito ay magkakabit ng tila mga alambre na nandyan ngunit parang wala. Bumubuo iyon ng kakaibang kadena ng mga bituin. Nagulat si Hansen. Ibig bang sabihin nito, ang mga bituin na ito ang bumubuo ng star chains? Kung ang mga bituin sa universo ay mga batayang kadena ng gene chain, ibig bang sabihin, ang buong universo ay parang isang buhay na nilalang? Gaano kaya kalaki ang ganoong uri ng buhay? Sandali lang niyang naisip iyon. Maliit lang ang posibilidad na totoo iyon. Alam ni Hansen na isa lang iyong ideya, hindi katotohanan. Kahit pa ang universo ay isang buhay, tiyak na iba ito sa karaniwang anyo ng buhay. Inisip ni Hansen, ito siguro ang loob ng Geno tablet. Pero bakit ako hinayla paloob nito? Hinayla siya ng kapangyarihan papasok. Lumusat siya sa dagat ng mga bituin, patuloy na lumalalim. Hindi alam ni Hansen kung gaano katagal na siyang lumilipad sa walang katapusang kalawakan. Nakakita siya ng maraming bituin at mga alambre na tila naroon ngunit hindi mo mahawakan. Ang mga alambre ay nag-uugnay sa mga bituin, nagbibigay ng kakaibang hugis. Parang walang ritmo, pero may kapayapaan. Biglang lumiwanag ang paningin ni Hansen. Sa sobrang talas ng liwanag, tinakpan niya ang mga mata. Nang masanay siya, ibinaba niya ang kanyang mga kamay. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang nasa harap niya, isang higanting planeta sa gitna ng hindi mabilang na bituin. Kakaiba ang planeta. Para bang natatakpan ng malinaw na kristal ang karagatan nito. Sa ilalim ng kristal, makikita ang likido, pati ang mga aninong parang may anyo ngunit hindi.
Ang kakaibang planeta ay lumiliit at lumalaki sa maayos na ritmo, parang tibok ng puso. Ang higanteng planeta ay nagbigay kay Hansen ng kakaibang pakiramdam, at bigla siyang napatigil. Parang isang fetus. Sigaw ni Hansen sa gulat. Nang mapalapit siya sa kakaibang planeta, tumigil ang malakas na puwersa. Nananatili siyang nakalutang sa harapan ng planeta. Hindi siya sigurado kung guni-guni lang, pero naramdaman ni Hansen na may matang nakatingin sa kanya mula sa loob ng planetang iyon, sa ilalim ng kristal at dagat ng likido. Nakakalungkot, hindi ikaw ang buhay na matagal na naming hinihintay. Isang tinig ang umalangaw-ngaw sa isip ni Hansen. Oo, sa isip niya mismo narinig ang boses. Hindi ito dumaan sa tainga. Nakapangangilabot iyon. Sino ka? Tanong ni Hansen ng kalmado. Ako ay ako. Maaari mo akong tawaging Gino Tablet. Muling nagsalita ang tinig. Ikaw ang pangatlong buhay na nakapasok dito, ngunit hindi ka pa rin ang hinihintay ko. Tumibok ng malakas ang puso ni Hansen. Sino ang hinihintay mo? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ng tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Paano mong nasabing hindi mo alam? Nagtatakang tanong ni Hansen. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag sa'yo kung ano ang buhay na iyon. Kahit sabihin ko sa'yo ang kanyang gene message, sa antas ng iyong buhay, hindi mo pa rin mauunawaan. Mahirap kong ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan sa iyo. Bagaman arrogant ang tunog, ramdam ni Hansen na nagsasabi ito ng totoo. Kung ganoon, siguro may pangalan siya, sabi ni Hansen. Pangalan. Ang ibig mong sabihin ay titulo. Tanong ng tinig. Oo, sagot ni Hansen. Kung titulo lang ang hanap mo, naaalala ko, tinawag niya ang sarili niyang Chaos. Chaos. Kunot noong tanong ni Hansen. Hindi pa niya narinig ang taong iyon, pero alam niya ang kahulugan ng pangalan. Kumabog ang kanyang dibdib. Chaos? God Chaos Party? Hindi kaya ang pinuno ng God Chaos Party iyon? Tinawag nga niya ang sarili niyang pinuno ng isang God Chaos Party o kung anuman, sagot ng tinig. Nabigla si Hansen. Hindi siya nagsalita, pero nabasa ng tinig ang nasa isip niya. Huwag kang mabigla, sabi ng tinig. Dito, nakikita ko ang lahat ng gene messages ng mga buhay. Maaari kang magsalita o mag-isip, pareho lang. Ako ang ikatlong buhay na nakapasok dito. Sino ang dalawang nauna? Tanong ni Hansen. Kung titulo lang ang hanap mo, sagot ng Gino Tablet, ang una ay tinawag ang sarili niyang God. Naisip ni Hansen, isang taong tinawag ang sarili niyang Diyos. Siya ba ang pinuno ng Gino Hall? Yung kasalukuyan o yung nauna? Hindi tumugon ang Gino Tablet sa isip ni Hansen, ngunit nagsalita ito muli. Ang pangalawang taong nakapasok dito ay tinawag ang sarili niyang Wu Wei Dao person. Nabigla si Hansen. Isang Wu Wei Dao person. Ibig sabihin ba ay si Wu Wei Dao Alpha mula sa Wu Wei Dao Palace? Sa tingin ko, sinabi niyang galing siya sa Wu Wei Dao Palace, sagot ng Gino Tablet. Pinipigilan ni Hansen ang kanyang kasab-ikan ng tanungin niya, ano ang ginagawa niya rito? Kabanata 3318. Sinabi ni God na narito siya upang maghanap ng isang tao. Ang boses ng Gino Tablet ay walang anumang emosyon. Sino ang hinahanap niya? Tanong ni Hansen. Hindi niya sinabi, tugon ng Gino Tablet. Paano naman ang taong Wu Wei daw? Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ni Hansen. Sinabi niyang pumunta siya rito para pumatay ng isang tao, sagot ng Gino Tablet. Napakunot ang noo ni Hansen. Sino ang gusto niyang patayin? Tanong ni Hansen. Hindi rin niya sinabi, mabilis na sagot ng Gino Tablet. Lalong kumunat ang noo ni Hansen. Kaunting tao lang ang kayang makapasok sa lugar na iyon. Kahit si Hansen, na nakarating doon, ay pangatlong tao pa lamang. Ibig sabihin, ang hinahanap ni God ay hindi naninirahan sa lugar na iyon. Maaaring ang taong Wu Wei daw ay may parehong target kay God. Marahil gusto niyang patayin si God. Hindi makumpirma ni Hansen ang alinman sa mga teoryang iyon. Saan nagpunta sina God at ang taong Wu Wei daw? Tanong ni Hansen. Umalis na sila, walang emosyon na sagot ng Gino Tablet. Hindi sila ang mga nilalang na aking hinihintay, kaya hindi sila pinayagang manatili. Hindi rin naman ako ang nilalang na hinihintay mo. Maaari na ba akong umalis ngayon? Nang marinig ni Hansen na umalis na sina God at ang taong Wu Wei daw, nakahinga siya ng maluwag at naisip, mukhang mapayapa naman ang Gino Tablet na ito. Hindi niya ako guguluhin. Hindi. Ang sagot ng Gino Tablet ay ikinagulat ni Hansen. Bakit? Malungkot na tanong ni Hansen. Sinira mo ang pundasyon ng Gino Message, sabi ng Gino Tablet. Ang mga Gino Messages na nahati ay kailangang tanggapin mo. Kung hindi, magiging masama ito para sa universo. Kailangan bang ganoon? Wala na bang ibang paraan? Tanong ni Hansen habang mapait na nakangiti.
Ayaw niyang maging isang halimaw. Ang pulang buhok na tumubo sa kanya ay nagdulot ng matinding kiti sa ulo. Kung tutubuan pa siya ng mga mata o braso sa ulo, mas pipiliin pa niyang mamatay. Meron, sagot ng Gino tablet, na nagbigay kay Hansen ng kaunting pag-asa. Ngunit ang sumunod na sinabi ng Gino tablet ay nakapagpabagsak ng loob ni Hansen. Kung makokontrol mo ang Gino tablet, maaari mong buuin muli ang Gino message. Kung kaya niyang kontrolin ang Gino tablet, hindi sana siya hinaila pa loob para makipag-usap dito na parang bilanggo. Kung hindi mo kaya, gamitin mo ang iyong katawan, na nahati na, at ipasa ito sa mga Gene messages. Habang nagsasalita ang Gino tablet, isang star spell ang lumipad papalapit. Ngayon nakita ni Hansen kung ano talaga ang hitsura ng mga light spells. Ang mga ito ay gawa sa mga bituin at liwanag. Bahagi sila ng dagat ng mga bituin. Noong una, nag-iwan ng marka si Hansen sa Gino tablet. Pinuputol niya noon ang bahagi ng dagat ng mga bituin. Bahagi iyon ng light spell. Dinurog ng kapangyarihan ng Gino tablet ang katawan ni Hansen. Hindi siya makagalaw. Pinabayaan niyang bumagsak ang light spell sa kanya. Dahil ang kanyang katawan ay nasa Super God Spirit mode, ang mga light spell ay dumaan sa kanyang katawan. Pumasok sila, ngunit hindi makapagsanib sa mga Gene ni Hansen. Natuwa si Hansen nang matuklasan niyang walang epekto ang mga light spell sa kanyang katawan. Ngunit biglang nakita niyang ang higanteng kakaibang planeta ay gumalaw na parang malambot na nilalang. Lumikha ito ng isang galame na biglang humampas papunta sa espiritual na katawan ni Hansen. Sabi ng Gino tablet, ang iyong mga gene ay maaaring maglaman ng mga katangian ng super gene, ngunit hindi ito tunay na super gene. Ang mga huwad na gene ay mananatiling huwad. Hindi kailanman magiging tunay na super gene. Pagkatapos ay binalot ng galame ang katawan ni Hansen. Para bang nakuryente si Hansen. Bigla siyang nanginag. Nagsimulang magbago ang kanyang espiritual na katawan. Papalabas na siya sa kanyang Super God Spirit mode. Nang ang espiritual na katawan niya ay muling naging laman, ang light spell ay natunaw at pumasok sa katawan ni Hansen. Nararamdaman niya ang pagkulo ng kanyang dugo. Para bang niluluto ang kanyang katawan. Buwisit! Sigaw ni Hansen habang sinusubukang bumalik sa Super God Spirit mode. Ngunit sa tuwing magsisimula na siyang magbago, muling nakuryente siya ng mga galame. Ibinabalik siya sa normal na katawan. Paulit-ulit niyang sinubukan, ngunit bigo siya sa bawat pagtatangka. Ang tanging naramdaman niya ay mas matinding sakit. Mandarayang Gino tablet. Murang sigaw ni Hansen. Tumigil siya sa pagsubok na muling maging espiritual. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpalabas ng ilang Gino arts. Ang Breakworld na kapangyarihan ng Blood Pulse Sutra ay nakapagpabagal ng paghalo ng mga gene messages sa kanyang katawan, ngunit mabagal lang iyon. Bagaman ang Jadesken ay nagbigay sa kanya ng banal na katawan, hindi pa rin ito mapigilan ang pagsalakay ng mga gene messages. Nang gumamit siya ng Dangshan Sutra upang basagin ang mundo, nasuri lang nito ang mga gene messages ngunit hindi nito kayang pigilan ang mga ito. Ang Story of Genes ay tumatakbo ng husto, ngunit hindi gaanong nakatulong ang Forever Solid. Nanginig ang mga ngipin ni Hansen at binaliktad niya ang paggamit ng The Story of Genes. Matapos magbago ang kanyang katawan noong nakaraan, kayanan niyang gamitin ang Reverse Story of Genes. Gayunman, hindi niya ito may pagsama sa pangunahing Story of Genes upang basagin ang mundo. Ngunit pinilit pa rin ni Hansen. Hindi ganoon kalakas ang gene messages ng Gino tablet, ngunit hindi niya kayang labanan ang kapangyarihan nito. Ang mapanirang enerhiya ay kumalat sa buong katawan ni Hansen. Kasabay nito, ang Forever Solid na kapangyarihan ay natutunaw sa loob niya. Nagbanggaan ang dalawang lakas, at nagsimulang magbago ang katawan ni Hansen sa paraang kayang yumanig sa langit at lupa. Ang laman niya ay napunit, ngunit agad ding gumaling. Pagkatapos ay napunit muli ring gumaling. Ang kanyang mga buto ay nabasag, pulgada kada pulgada, at agad ding naghilom. Hindi masukat ang sakit na iyon. Para bang binabasag at binubuo muli ang kanyang buong katawan. Roar! Hindi na kinaya ni Hansen ang sakit. Napasigaw siya na parang hayop, inilalabas ang tinitiis na kirot na nagpapabaliw sa kanya. Ang katawan niya ay pumasok sa synergenic mode. Hindi sapat ang kapangyarihan nito para makabalik siya sa espiritual na anyo, ngunit ang apat na Geno Arts at ang kanilang Breakworld na kapangyarihan ay nagsimulang magpabago, parang tubig na natutunaw sa plastic. Nagsimulang magbago ang katawan ni Hansen. Ang kanyang laman ay parang pinaghalo ng buto at kalamnan. Pati ang kanyang mga laman loob ay nagliliwanag ng banal na liwanag. Ito ang pinakadalisay na katawan, walang kahit isang bahid ng dumi o alikabok. Sa loob ng dalisay na katawang iyon, dumadaloy ang pulang dugo. Parang ilog ng dugo na umaagos, umuugong, at kumukulo. Saan man ito dumaan, nagdadala ito ng napakalakas na enerhiya.
Mula sa banal na katawang iyon, unti-unting umusbong ang itim na baluti. Dahan daw ang binalot ng baluti ang buong katawan ni Hansen. Kasabay nito, isang mapanirang at walang hanggang nakakatakot na kapangyarihan ang bumabalot sa katawan ni Hansen. Ang kanyang synergenic body ay biglang naging parang sumasabog na bulkan. Ang mga gene messages na sumalakay sa katawan ni Hansen ay winasak ng nakakatakot na kapangyarihan. Naging wala silang anyo. Sa gitna ng pagsabog na iyon, nagsimulang magbago ang synergenic body ni Hansen para bang isang alimango na nagbabalat o isang uod na binabasag ang kanyang kakon. Kabanata 3319. Ang The Story of Genes ay nagdala ng kapangyarihang break world na tuluyang sumire sa mga mensaheng gene. Ang Geno tablet na dating pumipigil sa kanyang katawan ay binitiwan ito. Pinalaya si Hansen. Ang Dunction armor ay bumuo ng isang itim na baluting nagliliyab ng puting apoy. Itim at puti, ang dalawang kulay, ay bumuo ng malakas na contrast. Paano nagkaroon ng ganitong kahangahangang pagbabago ang mga gene ng iyong katawan? Ang walang damdaming boses ng Geno tablet ay naglabas ng ilang nakakagulat na tunog, tila hindi nito maunawaan. Hindi na interesado si Hansen makipagpalitan ng walang saysay na salita dito. Pagkilayan ng kanyang katawan, ginamit niya ang galaxy teleportation upang makalabas sa Geno tablet. Kahit saang direksyon siya pumunta o gaano kalayo, ang tanging nakita niya ay walang katapusang dagat ng mga bituin. Parang napakalaki ng lugar na iyon. Muling narinig ni Hansen ang boses ng Geno tablet sa kanyang isipan. Kakaiba. Ang mga gene ng iyong katawan ay may anino ng super gene, ngunit ito ay isang replika lamang ng tunay. Ang mga Geno arts na iyong pinapractice ay nasa antas pa lamang ng pagsusubok. Mayroon itong maraming depekto, ngunit nagawa nitong paunlarin ang mga gene ng iyong katawan sa ganitong antas. Paano ito nangyari? Kasabay ng boses ng Geno tablet, maraming mga galame ang lumitaw sa dagat ng mga bituin. Mabilis itong sumugod kay Hansen. Ang bilis ng kanyang synergenic body ay hindi sapat upang makaiwas. Agad siyang nabalot. Ang kapangyarihan na parang kuryente ay kumalat mula sa mga galame. Pinayayanig nito ang katawan ni Hansen. Agad niyang pinakawalan ang break world power ng The Story of Genes. Sa pagsabog ng puting apoy, naramdaman ni Hansen na parang mayroon siyang walang hanggang lakas. Ang break world power ng Jad Esken ay pinalakas ng The Story of Genes. Naging mas malinaw ito. Ginawang mas matatag ang mga gene ni Hansen. Hindi na makapasok sa kanyang katawan ang kuryente mula sa mga galame. Mabuti. Masaya si Hansen. Pinakawalan niya ang break world power ng Dunction Sutra. Ang istruktura ng mga galame na dati hindi niya maunawaan ay nakikita na ngayon sa kanyang mga mata. Super Spank. Pumutok ang break world power ng Dunction Sutra. Winawasak nito ang mga galame na humahawak kay Hansen. Ang break world power ng The Story of Genes ay hindi espesyal sa sarili nito, ngunit lubos nitong pinahusay ang tatlong Geno art sa katawan ni Hansen. Parang naging mas matatag ang kanyang katawan dahil dito. Lalo na sa kanyang synergenic mode, mas epektibo ito, hindi lamang sa kanyang katawan kundi sa tatlong Geno arts din. Muling nagsalita ang boses ng Geno tablet. Ikaw ay tunay na kakaibang nilalang. Ang iyong mga soul genes ay hindi malakas, ngunit ang kakayahan mong umunlad sa ganitong antas ay kahanga-hanga. Sa pagkakataong ito, muling lumitaw ang kakaibang higanteng planeta. Hindi malaman kung saan ito nagmula, ngunit ngayon ay nasa harapan na mismo ni Hansen. Ang higanteng planeta ay nag-twist sa lugar nito habang di mabilang na malinaw na mga galame ang gumagapang palabas upang bihagen si Hansen. Bagamat nagawa niyang sirain ang bawat isa, mas marami pang galame ang lumilitaw. Mapangahas nilang nais makuha ang kanyang katawan. Nang mahawakan nila siya, hinailan nila siya papasok sa planeta. Kumikislap ang liwanag sa mga galame, parang may substansyang pumapasok sa katawan ni Hansen, ngunit pinigilan ito ng katawang tulad ng Jad Esken. Sinubukan ni Hansen na sirain ang mga galame, ngunit tila walang katapusan ang mga ito. Napaka-interesanteng mga gene. Kahit hindi ikaw ang buhay na nilalang na aking inaasahan, ang ganitong uri ng kakaibang buhay at mga gene ay ginagawang angkop ka para maging bahagi ng aking katawan. Nang marinig iyon ni Hansen, nanigas ang kanyang katawan. May kung anong kumapit sa kanyang likod, ngunit hindi niya alam kung ano ito. May mga kakaibang buto na tumubo mula sa kanyang likod at nagkulong sa kanya. Mula sa malayo, si Hansen ay mukhang nakulong sa isang kalansay. Arg! Ang katawan ni Hansen ay pinigilan ng kalansay. Hindi siya makagalaw. Parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang laman. Super God Spirit Mode. Ginamit ni Hansen ang kanyang Super God Spirit Mode. Nais niyang gamitin ang kanyang spirit body upang maalis ang kalansay na humahawak sa kanya. Walang epektong nagawa. Ang kanyang spirit body ay mahigpit na nakagapos sa kalansay, at hindi siya makawala.
Ang mga butong nakabaon sa kanyang katawan ay parang mga hiring alien na sumisipsip ng kanyang lakas. Interesanting mga Jin. Hindi ako makapaniwala na isa kang ordinaryong soul Jin na umabot sa ganitong antas ng ebolusyon. Isang boses ang nagmula sa kalansay, eksaktong pareho sa boses na naririnig ni Hansen kanina. Sino ka ba talaga? Ginamit ni Hansen ang super spunk ngunit hindi pa rin makawala sa kapit ng kalansay. Sabi ko na sayo, ako ang Geno Tablet, sagot ng boses ng Geno Tablet. Kung ganoon, bakit ka naghihintay dito para sa pinuno ng God Chaos Party? Tiniis ni Hansen ang sakit na tila kumukuha ng utak mula sa kanyang mga buto. Ipinigang mabuti ang kanyang mga ngipin. Curious si Hansen, ngunit hindi iyon dahil sa kuryosidad, iyon ay dahil kailangan niyang gumawa ng mahalagang desisyon. Siya ang tunay na Panginoon dito, sagot ng Geno Tablet. Tungkulin kong hintayin siyang bumalik at mamuno. Walang ibang dahilan. Nadismaya si Hansen. Ang iba ay maaaring pumunta roon bilang pinuno, ngunit siya ay naroon upang agawan ng mga Jin. Hindi iyon patas na kapalaran. Ang sagot ng Geno Tablet ay nagbigay kay Hansen ng kasagutan sa isang lihim na pasya. Sana hindi ako niloko ni Big Sky Demon. Pinilit ni Hansen ang sarili. Pinagsama niya ang enerhiya sa kanyang daliri at ginamit ito bilang kutsilyo. Itinusok niya ito sa dagat ng mga bituin. Ang walang katapusang dagat ng mga bituin ay ang Geno Tablet mismo. Ang pag-ukit dito ay parang pag-ukit sa katawan ng Geno Tablet. Hindi niya ito mapapatay, kaya sinubukan niya ang 24 na spell password na ibinigay ni Big Sky Demon. Kung ang God Chaos Party Leader nga ang tunay na Panginoon ng Geno Tablet, at kung totoo ang 24 na spell password, tiyak na gagana ito rito. Lumabas ang liwanag ng kutsilyo sa gitnang daliri ni Hansen. Ginamit niya ang super spunk upang hiwain ang dagat ng mga bituin. Nag-iwan siya ng maraming marka ng kutsilyo sa dagat ng mga bituin. Magulong-magulo ang mga marka ng kutsilyo. Hindi pa ito bumubuo ng oras ayon. Ihinto mo na ang walang saysay mong ginagawa, sabi ng boses ng Geno Tablet sa tainga ni Hansen. Ako ay konektado sa sansinukob, at ako ay bahagi nito. Isang karangalan para sa iyo na maging bahagi ng aking katawan. Ayokong magkaroon ng karangalan. Ang gusto ko lang ay patayin ka. Pinilit ni Hansen. Nanginginig ang kanyang katawan sa sakit ng pag-agaw ng lakas sa kanya, isang sakit na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Walang saysay ang kamatayan sa akin, at walang silbi ang kapangyarihan mo para sirain ang Geno Tablet, paliwanag ng Geno Tablet. Maliban na lang kung masisira ang sansinukob mismo, dahil ang Geno Tablet ay muling mabubuo. Oh, ganun ba? Paano naman ito? Sagot ni Hansen. Itinaas niya ang gitnang daliri, at isang nakakatakot na liwanag ng kutsilyo ang tumama sa dagat ng mga bituin. Iniwan nito ang isang malaking marka sa dagat ng mga bituin. Pagkatapos ng hiwang iyon, lahat ng magulong marka ng kutsilyo na ginawa ni Hansen ay nagsimulang magbalik. Dati tila walang saysay, ngunit ngayon ay nagbubuo ng isang oras ayon. Idinagdag ni Hansen ang huling hiwa sa bawat password. Nagsimulang magliwanag ito. Kabanata 3320. Hansen ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag nakita ng Geno Tablet ang 24 na guhit ng Geno Spell. Kung isusulat niya ito ng paisa-isa, maaaring pigilan siya ng Geno Tablet o burahin ang anumang progreso na kanyang ginagawa. Nang inilagay niya ang Geno Spell, naglagay din siya ng formation trick. May ilang guhit sa kaliwa at ilang sa kanan. Ang mga marka ng kutsilyo na naiwan ay tila walang koneksyon. Sa totoo lang, binago lang niya ang pagkakasunod ng pagsulat ng spell. Hindi rin niya isinulat ang huling linya ng 24 na guhit ng Geno Spell. Pagkatapos ay inayos niya ito upang sa isang hampas lang ng kutsilyo ay matatapos niya ang buong 24 na guhit. Ayon sa pagkakasunod ng password, makukumpleto ng isang hampas na iyon ang Geno Spell. Nang lumiwanag ang 24 na guhit ng Geno Spell, hindi natuwa si Hansen. Hindi niya alam kung gagana nga ba ang 24 na guhit na password. Ang kalansay na nakakapit kay Hansen ay nakita ang 24 na simbolo na nagningning. Napasigaw ito, paano mo nalaman ang 24 na guhit ng light spell? Boom! 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 Nadiskubre ni Hansen na ang 24 na guhit ng Geno Spell ay parang 24 na apoy. Pinailawan nila ang mga bituin sa paligid. Ang mga apoy ay sumunod sa mga linya na tila nandyan pero parang wala. Kumalat ito sa ibang mga bituin. Sa isang iglap, ang buong dagat ng mga bituin ay nag-apoy. Maraming nagniningning na bituin ang lumabas sa kanilang orbit. Ang buong dagat ng mga bituin ay parang tumaob, nagdulot ng mga hindi kapanipaniwalang pagbabago. Naramdaman ni Hansen na lumuluwag ang pagkakahawak ng kalansay sa kanya. Ginamit niya ang lakas upang makawala at makatakas sa pagkakagapos.
Tumalon siya papunta sa dagat ng mga bituin. Marahil dahil sa pagkawala ng kontrol sa dagat ng mga bituin, sa pagkakataong ito, nang lumabas si Hansen, napunta siya sa labas ng Geno tablet. Ngunit ang nangyari sa labas ay hindi rin nakapagpasaya kay Hansen. Sa labas ng Geno tablet, ang dagat ng mga ulap sa 33 langit ay nagwawala. Parang baliw silang kumakampay. Ang Geno tablet ay nagliliwanag ng higit pa sa dati, napakaliwanag na halos hindi na ito matingnan. Ang kalawakan sa paligid ay tila nagkakawatak-watek. Mas nakakagulat pa ito kaysa noong ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura upang makita. Hindi mabilang na mga cogwheel ng universo ang umiikot na parang mga baliw. Para bang isang natutulog na makina ang biglang nagising at tumakbo sa buong lakas. Maraming cogwheel mula sa iba't ibang universo ang biglang naghiwa-hiwalay at muling kumonekta sa iba pang mga universo. Parang ang mahiwagang makinang tinatawag na universo ay nagbabago na ngayon. Hindi naglakas loob si Hansen na manatili sa 33 langit. Tumakas siya mula roon at bumalik sa outer sky. Ngunit hindi rin ganap na ligtas ang lugar na iyon. May mga kakaibang tanawin sa lahat ng dako. 10 araw ang nasa kalangitan, at parang dumadaloy ang mga ito sa himpapawid, tila ba isang Diyos o demonyo ang naglalaro sa realidad. Nagbago ang mukha ni Hansen. Tumakas siya mula sa outer sky at nadiskubre niyang hindi lang doon nangyayari ang kaguluhan. Ang buong Geno universe ay nagbabago. Ang mga lugar ay nagkakawatak, at iba't ibang kababalaghan ang lumilitaw sa lahat ng panig. Ang dakilang demonyo ng langit ang nagbigay sa akin ng 24 na guhit ng Geno spell. Ano ba talaga iyon? Gulat na tanong ni Hansen. Pumasok siya sa kanyang panaginip upang hanapin ang dakilang demonyo ng langit, na noon ay nagpapahinga pa. Sinubukan ni Hansen na pakalmayan ang sarili. Tinitigan niya ang dakilang demonyo ng langit at tinanong, dakilang demonyo ng langit, ano ba talaga ang 24 na guhit na spell na ibinigay mo sa akin? Tinitigan siya ng dakilang demonyo ng langit na may pagkagulat. Isinulat mo ba talaga ang Geno password sa Geno tablet? Ginawa ko, malamig na sagot ni Hansen, habang tinitigan niya ito na parang tigre. Tumawa ang dakilang demonyo ng langit at lumapit kay Hansen, hinaplos ang kanyang pisngi, at sinabi, aking mahal, napakatapang mong lalaki. Isinulat mo talaga ang Geno password. Hinawakan ni Hansen ang palso ng dakilang demonyo ng langit at malamig na nagtanong, ano iyon talaga? Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Ang Geno password ay ginagamit upang i-reset ang Geno tablet. Sinabi mo lang na ang 33 langit ang mare-reset, malamig na sagot ni Hansen, hindi mo sinabi na maaapektuhan pati ang Geno universe. Hinaplos ng dakilang demonyo ng langit ang kanyang buhok at sinabing, aking mahal, hindi lang ang Geno universe ang maaapektuhan, pati na rin ang Universe of Kingdoms. Ang 33 langit ay mga buffer zone sa pagitan ng pangunahing universo at ng baligtad na universo. Ibig sabihin, iyon ang tulay na nagdurugtong sa dalawa. Akala mo ba hindi maaapektuhan ang parehong panig? Kung ganun, ano na ang mangyayari ngayon? Tanong ni Hansen, nawawalan na ng pasensya. Huwag kang mag-alala. Ang pag-reset ng 33 langit ay hindi makakasama sa dalawang universo. Sa halip, makabubuti pa ito, ngiti ng dakilang demonyo ng langit. Nakunat noo si Hansen at tinitigan siya. Mahirap paniwalaan ang mga sinasabi nito. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Ni minsan hindi, sabi ng dakilang demonyo ng langit habang hinahaplos ang mukha ni Hansen. Kung tama ang hinala ko, kung wala ang Geno password ko, hindi ka sana nakataka sa backlash ng Geno tablet. Mapait na ngumiti si Hansen. Alam niyang kung hindi niya ginamit ang Geno password, masama ang kanyang sinapit. Hindi na niya ito masisisi pa. Hindi na mahalaga kung niloloko man siya ng dakilang demonyo ng langit o may sariling layunin ito. Sa huli, si Hansen pa rin ang nagpasya na gamitin ang spell. Mukhang sabik ang dakilang demonyo ng langit nang sabihin nito, kung na-reset na ang Geno tablet, dapat na akong umalis. Ang panahon na nakasanayan ko ay babalik na. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen. Lumabas ka at tingnan mo, masayang tugon nito. Hinawakan niya ang pisngi ni Hansen, hinalikan ito, at pagkatapos ay lumipad palabas ng kanyang panaginip. Aking mahal, napaligaya mo talaga ako. Hindi nakapagtataka kung bakit ikaw ang naging amain ni Bauer. Ginamit mo talaga ang Geno password upang i-reset ang Geno tablet. Kahanga-hanga iyon. Pagkatapos umalis ng dakilang demonyo ng langit sa kanyang panaginip, pinilit ni Hansen na magising. Ang kanyang nakita ay lubhang kakaiba. Ang buong Geno universe ay dumaraan sa mga hindi pangkaraniwang pagbabago. Ngunit ang mga kababalaghan ay hindi nagdulot ng sakuna. Ang dating nakatagong 33 langit ay unti-unting lumitaw. Ang mga kakaibang tanawin na nakita ni Hansen ay mula sa 33 langit.
Iba ito sa nakita niya noon. Sa pagkakataong ito, ang 33 langit ay tila may mga bituin na lumulutang sa paligid. Saan mang bahagi ng universo, makikita ang 33 langit. Ang kumpletong 33 langit ay parang dambuhalang lapida. Sa ibabaw ng lapida ay may isang tablet na may nakasulat na dalawang salita. Geno tablet, bulong ni Hansen habang nakatitig dito. Sa kanyang isipan, ang 33 langit ay parang isang napakalaking puntod. Masama ang naisip ni Hansen, hindi magandang makita ang bagay na iyon dyan. Ang pinuno ng God Chaos Party ay pinili pa talagang gawing punong tanggapan ang malas na lugar na iyon. Hindi kaya sina Chinshu at Burry Path God ay nakalibing sa 33 langit sa ilalim ng puntod na iyon.